Yun po, pag lasing, nananakit po. Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Minsan po, sinatadyakan, hinahagis po ako sa sahig at binabato ng lamisa. Kasi pagod ako minsan, bumibili ka rin isang gin. Kalahati na po. Tinatadyakan sa mukha, merong Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Wala po, wala katotohanan po yan. Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. paglasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong minsan po sinatadyakan, hinahagis po ako sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa. Opo. Nung binato ka ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha. Opo. Ilang beses ginagawa sa yun? Isang beses po. Isang beses lang. Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag-eat siya ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Gano'n siya- Marami po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nagainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo. Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung pong sinasapok at tinatagyakan. Saan ka tinatadyakan, Aling LV? Sa tagiliran po, sa buong katawan. Tapos po, inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Opo. Ilan taon na anak po? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18 pa lang po. Yung 18 Jerome, ka- ilang taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. isa ang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo? Opo. Oh, Aling LV. Po. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. Yun nga po, pag lasing, sinasaktan din po. Yun lang, tinatadyakan sa mukha. Merong sinasaktan ka ba sa mukha? Wala po. Sa katawan lang. Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari. Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Lamesa pa rin. Opo. Kahoy. Plastic. Plastic. Nasaktan ka pa rin. Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, bumibili ka rin isang gin. Kalahati na po. Ano po? May inom din po ako. Lagi ka raw lasing. Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Tinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV. Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit. Hindi ko po alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po, hindi ako lasing po. Bira lang ako po uminom. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi, Hindi po. inom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo. Minsan nakikita ko po pagdating ko po. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagangalang Bonita Baran.
Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay at nagsinungaling dito sa komite. Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Na sintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay nila yung among, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa yung lalaki. Seryoso ko rin sa kaso to. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Na sintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Kahit magagaling ang mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisinungaling kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Kita niyo naman yung kasambahay, si Aling LB. Kinakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV. She's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. Against it. That's your right. Pero of course, as an... So, yun nga guys, wala naman tayong dahilan para siraan natin ang kumabuti ang ating amo. Bilang isang kasambahay po, ayun talaga yung anong tawag dito. Diyan ako nabubuhay sa kasambahay at diyan ko binubuhay ang aking pamilya. Dito sa abroad, pag mabait ang iyong amo, ay proud ka pa na nagiging mabait ang amo mo. Bagkus, mai-spread mo sa mga tao na super bait ang amo mo. Walang dahilan na gawan natin ng mali ang mga amo nating mababait. So si Ate LB, wala siyang dahilan na gawan niya ng dahilan yung amo niya. Sasabihin binugbog siya, sasabihin na binulag siya, binungi niya. Kung hindi naman ginawa ng amo niya, mga lord. Diba? So ayan, nasa CR po. Diba? Pag mabuting amo mo, magiging proud ka na, sobrang proud ka na mabuting amo mo. Walang dahilan na gawin mo siya ng hindi mabuti, nang siraan ka, kung ano bang ginagawa mo, ganun. Walang dahilan na magsabi si Ate LD na binugbog siya, binulag siya, binungi siya, kung hindi mo naman ginawa mo, gusto ko lang sabihin talaga dun sa amo niya. Aminin na lang talaga nila yung totoo. Para naman mabawasan yung sakit na nararamdaman ni Ate LB. Siya na nga yung binugbog, siya na nga yung nabulag, siya na nga yung nabungi. Ngayon, sasabihin pa nila na sinungaling pa siya. Sobrang sakit yun mga lodi. Diba? Nabulag ka na nga, sasabihin mo pa sinungaling ka. No. So, ayun lang. So, Ate LB, sana lang talaga na makakita yung isa mong mata. Ayun lang. Magpagaling ka at tatagan mo ang iyong loob. O tuloy mo lang yung pagsasabi ng totoo. At andyan yung Panginoon nakatingin sa'yo. Maraming salamat. See you the next video. Ayan. Pag may laging bago sa video ni Ate LB, lagi natin i-spread sa mga tao na nagsasabi ka ng totoo, Ate LB. Ayan. Saludo kami sa'yo dahil nagsasabi ka ng totoo bilang isang kasambahay. Ayan.
Please like, comment, share, and subscribe.